Papunta naman kami ngayon sa Talofofo Falls at nandun din ang Yokoy Cave. Excited ako makita kung anong mayroon doon kasi last time nung pag road trip namin ay hindi talaga kami naka-stop doon. Kumbaga ay dinaanan lang namin. Kaya ano pang inaantay nyo dyan? Tara na, sama na kayo. Libre lang naman to. So pagdating namin, nagbayad kami agad ng entrance fee. Bali $12 pag adults, 8 pag kid, at saka 10 pag students. Pagpasensyahan nyo na guys, medyo may colds ako kaya ganitong boses ko. So binigyan kami ng leaflet after. Yan yung parang guide kung ano yung mga step by step mo na pwedeng gawin. Bali libre naman na lahat yan except na lang pag sumakay ka ng zipline at saka ATV. So, sa pinakabungad, may makikita kang iba't ibang flags. Siguro yan usually yung mga visitors nila at saka yung memorial ng Yokoy Cave. So, pagpasok sa loob, makikita mo kaagad yung mga rides nila like yung child train, yung bumper car, yung turnaround cup, tsaka yung turnaround chair. Inuna talaga namin sa ghost house. Bali, pag pregnant ka daw, pag mga small children, tsaka may heart problems, ay iwasan daw yung pagpasok dito. So, tingnan natin kung nakakatakot ba talaga. Oh my God, I'm having nightmares. I'm having nightmares. Tara, tara. Tara na, Greg. I'm not going there. Not even scary. Grabe naman to si Watson, di mo lang daw siya natakot. Biro mo guys, mga 3 minutes more than kami na nagtatakotan. So next naman, sumakay naman kami sa cable car, papunta mismo doon sa falls. Sarap ng hangin. So by cable car pala talaga yung pag-ano. I have a scare right now.
Sobrang saya talaga, guys. So, papasok sana kami dito sa museum, kaso lang walang kuryente, walang ilaw, kaya bumalik na lang kami at nag-explore na lang sa Yokoy Cave. Papunta doon, mga 300 meters lang naman na lakad. Safe naman siya, kaya lang medyo slippery. So, eto na yung Yokoy Cave. Dito nagtago si Sergeant Yokoy for almost 28 years after the World War II. Nung natapos ang World War II noong 1945, 1972 na lang siya na-discover ng mga Chamorro hunters. Pero since 1952 daw, alam niya na natapos ng World War II. Kaso, as a Japanese soldier, parang na-train sila na mas preferred nila yung death kaysa sa mahuling buhay. So, nabuhay siya doon sa pamamagitan ng paghunting tuwing gabi. Ang diet niya daw ay mga papaya, mangga, frogs, rats, yaks. At kung mga ano-ano pa siguro dyan like for example, mga shrimps at mga snails daw. At nung na-discover na siya, maganda pa nga yung health niya, although anemic lang daw kasi kulang sa salt. At namatay siya nung 1997 na at 82 years old. You can search also sa Google if you want to know more about him. Medyo malamok kaya mas maganda na naka-mosquito repellent talaga kayo bago pumunta dito. Kaya bumalik na rin kami kaagad doon sa base at buti may table doon na pwede kainan at nagpaalam kami ay pumayag naman ng nagbabantay. So doon na kami nag-lunch. Grabe, gutom na ako. First meal pa lang namin to since morning. Pero yung mga bata, pagdating sa taas ay sumakay pa talaga ng bumper car tsaka turnaround cup. So habang inaantay namin sila ay nagpakain na lang ako ng baboy ramo. Ayan malapit siya sa tao, kaya niya nakawala lang. Meron din manok, pusa. So after namin kumain, nagpahinga lang ng konti at off to our next destination. Just watching you from shade of grass.
The girls get crazy, the